mga Chu, we got you! An Advocacy Lay Forum on Allergic Rhinitis. Muli, salamat po sa inyong pagdalo sa aming Lay Forum kahit na ready na ang lahat mag-weekend. Right, Floss? That's right. Pero bago mag-weekend, magandang may matutunan muna tayo para may ma-share o ma-marites naman tayo sa ating mga kapamilya at kaibigan. Pero bago po tayo mag-start, inaanyayahan po namin ang lahat sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, nang ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalalaganap ng iyong salita. Naway maipatupad namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you for that prayer, Nicole. So a few reminders lang po sa ating mga audience bago tayo magsimula. Kindly make sure lang po na nakamute ang inyong microphones and i-off po ang inyong videos. Kung may questions po kayo, pakitaas ang kamay or raise hand gamit ang icon na makikita po sa baba ng inyong screen para matawag. Pwede din naman po niyong i-type sa chat box para masagot po ito ng ating mga doktor sa open forum sa huling parte ng ating programa. Okay, so to start us off with our program, inaanyayahan po namin si Dr. Katrina Cruz para magbigay ng kanyang mensahe. Hello! Rinig ba ako? Sorry. Yes, Doc. Good morning po. Rinig po. Hello! Magandang umaga po. So, thank you po sa lahat ng nandito po ngayon. Siyempre, binabati po natin yung ating mga nurses, pati na rin po yung ating mga nurse aides, at yung iba po pong employees mula po sa ibang departments ng UST Hospital, no? Yung ilan po dito, I believe, mga naging patients po natin sa telemedicine, pati na rin po sa OPD. So, hello po. We welcome you to this day forum. Yung topic po namin last month, which was on musculoskeletal strain, baka meron po dito sa inyo ang naka-attend. Nakakatuwa po yun, no? Kasi medyo madami po yung mga nakasali, especially among our employees. And talaga pong ang daming nakipag-engage sa question and answer portion, no? Ang dami pong na-receive na questions ng PGI po natin, which was good kasi ibig sabihin po interested po yung audience sa topic. So sana po ganun po ulit ngayon, no? Sana kahit po maikli lang po itong lay forum po namin ay ma-maximize po natin yung learning, no? So yun lang po. Ang dami kong sinabi. I will turn you over now to our young doctors. Thank you po. Good morning. Okay, thank you po, Doc Kat. Welcome po ulit sa ating lay forum. Sorry, excuse me po sa inyong lahat. Grabe, ang kati ng ilong ko, Nicole, talaga. Umaga kasi. Nako, baka may allergic rhinitis ka na, Floss. Kaya Tama. magandang makinig tayo ngayong araw para sa lay forum natin. Kasi this morning, tatalakayin natin ang mga sumusunod. Ano nga ba ang allergic rhinitis? Ano ang mga sanhi nito? Ano ang mga sintomas nito? At paano ba ito sinusuri at ginagamot? Nako, excited na ako malaman ng mga sagot dyan. Nako, sana excited na din ang ating audience. But before we proceed with the lay forum, manggigising po muna kami. So Tama. may inihanda po ang mga doctors natin na pre-test na inyo pong sasagutin. Lalabas po sa inyong mga screen ang mga katanungan at pakipindot lang po ang inyong sagot. So meron naman po kayo ditong 2 minutes to answer. Don't worry dahil anonymous naman po ang inyong mga sagot at hindi po namin malalaman kung sino po sa inyo ang makaka-perfect. Okay, kung handa na po ang lahat, simulan na po natin ang pre-test in 3, 2, 1. Pagganahin na natin ang ating mga brain cells para iwas dementia. Yes. Ayan, nandiyan na yung poll. So marami na Ayan rin. na, may mga nagsasagot na. Oo.
Okay, ang aga-aga, no? Nag-exercise na yung brain. Yeah, di ba? Very Ayaw productive natin meeting. magka-dementia, Nicole, di ba? Okay, sige. Pindot lang po ng sagot. Yan, dumadami na sila. Iba-iba yung sagot nila. Oo, maganda nga yan. Mixed Iba-iba siya, yung sagot. mixed. Para malinaw natin later. Yes. Okay, meron pa po kayong 1 minuto para po magsagot ng poll questions natin. Para kay Ma'am Evelyn Dancel po, yung pong nagpakita po sa inyong screen, yung ate pong pre-test. Hindi po. Okay. Okay. Meron pa tayong 30 seconds to answer. Nakakatawa, ang daming nag-a-answer. Thank you po. Yun po sa answer niyong yan. Okay, last 10 seconds po. At mag-e-end na po ang ating poll. Ayan. Okay, time's up na po. Nako, mukhang madami po ang bumaksak. Joke lang. Okay lang naman na Grabe magkamali. naman. Ang mahalaga ay kung paano natin yan maitatama mamaya, di ba? Nobody's True. perfect. Okay. Yes, tama. May point ka dyan, Floss. Pero parang may hugot ka din. Oo nga. Okay, so again, salamat po sa inyong pagsagot and let's start with our lay forum. Achu, we got you, an advocacy lay forum on allergic rhinitis. Okay, sa umagang ito, i-welcome po natin ang ating mga doktor na magbabahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa allergic rhinitis. Bigyan po natin sila ng virtual clap. Gamit po yung emoji sa baba ng clap. Good morning po kay Dr. Katya Palisok. Good morning. Isang magandang umaga din po kay Dr. Beatrice Papa. Good morning po. At last but not the least, kay Dr. Jonathan Oguan. Good morning po. Okay, ang Okay. galing ng virtual clap ng ating mga audience. Oh, hindi ako maka-virtual clap. Ganito na lang. So again, gising pa po ba ang lahat? Sige nga, magtawag tayo Floss ng audience para ma-check natin. Gising pa ba sila? Kasama pa ba natin? Hindi, joke lang. Ano na lang, kahit isang heart react na lang po Okay. mula sa ating audience. Heart react daw muna tayo para makita natin kung ready na. Wow, ayan, okay. Okay. Ayan, ang dami nag-heart react. So kasama Okay. pa natin sila. Walang ready na ang lahat. Napupuno na ng heart reacts ang Zoom. Simulan na natin ang ating lay forum. So inaanyayahan ko po si Dr. Palisok at Dr. Papa para sa unang parte ng ating lay forum. So magandang umaga po sa inyong lahat. Una nating pag-uusapan kung ano nga ba ang allergic rhinitis. Ang allergic rhinitis o kilala din na hay fever ay isang kondisyon kung saan naiirita ang ilong dahil sa mga tinatawag natin na allergen. Ang mga allergen ay maaring maging balahibo ng hayop, pollen mula sa mga halaman o kaya ay alikabok. Nagdudulot ang allergic rhinitis ng mga sintomas katulad ng pagbahing, pangangati ng ilong, pagbabara ng ilong at pangangati ng lalamunan. Karamihan sa mga allergen na nagdudulot ng allergic rhinitis ay wala namang epekto sa ibang tao. Pwede silang makalanghap ng alikabok o usok nang hindi nakakaranas sa matitinding reaksyon. Kaya ano nga ba ang nangyayari sa taong nagkakaroon ng allergic rhinitis? Kadalasan, ang immune system ng isang malusog na tao ay nagre-react lamang sa mga nagkakasakit na sangkap tulad ng mikrobyo. Hindi ito nagdudulot ng reaction sa mga simpleng bagay tulad ng amoy ng pabango, alikabok o
papalit-palit na klima na nagdudulot ng mabilis na pagbabago ng temperatura sa paligid. Ngunit sa kaso ng taong may allergic rhinitis, napakasensitibo ng imunidad ng isang individual na kung saan nagre-react ng labis ang katawan sa mga sangkap na di nakakasakit gaya ng mga nabanggit. Ito ay nagdudulot ng inflamasyon o pamamaga sa loob ng ilong na siyang sanhi ng sintomas tulad ng paulit-ulit na pagbabahing na minsan ay kasamang pagsisipon, pagbabara at pangangati ng ilong. Ang kalagayang ito, kung mapapabayaan, ay maaaring magdulot ng seryosong medikal na kondisyon gaya ng polyps at sinusitis na pwede pagmulan ng impeksyon sa ilong at karatig na bahagi tulad ng mata, ngala-ngala, tenga at iba pang parte ng ulo. Mga karaniwang sanhi ng allergic rhinitis ay dust mites, amag, mga insekto, balahibo ng hayop at pollen. So, paano natin malalaman na meron tayong allergic rhinitis? Lahat naman tayo ay nakaranas ng magkasipon at magkaubo. Pero hindi naman tayo lahat ay may allergic rhinitis. So, paano nga natin malalaman? Una, titingnan po natin ang mga sintomas na ito. Ang karaniwan na sintomas ng allergic rhinitis ay pabalik-balik na sipon, pagbabahin, madalas na baradong ilong, pagluluha, at laging pangangati ng ilong o mata. Ang importanteng kaalaman sa kalagayan na ito ay paulit-ulit siya at umaatake ito kapag na-expose sa mga nabanggit na mga sanhi o trigger, gaya nga po ng alikabok, amag, insekto, balahibo ng hayop, pollen at iba pa gaya ng usok at polusyon. So, titingnan nyo po ha, baka naman po kaya tayo lagi ay nagkakasipon ay dahil sa mga bagay na ito. Bukod pa dito, ang ilang tao na may allergic rhinitis ay kadalasan meron ding allergy sa pagkain at inumin, atopic dermatitis o skin asthma at pwede din sila magkaroon ng asthma o hika. Madalas na magkakakonektado ang mga kondisyon na ito dala ng tinatawag na hypersensitivity reaction. Okay, kadalasan, sapat ng malaman ang sintomas ng allergic rhinitis sa interview upang ma-diagnose ito ng doktor. Pero meron po tayong isang test na maaaring ipagawa sa taong may allergic rhinitis at ang tawag po dito ay allergic skin test. Ginagawa po ito kapag hindi gumagana ang mga paunang gamot na binigay na sa nasabing kondisyon upang malaman ang specific na trigger na nagdudulot ng allergic rhinitis. Paano nga po ba ito isinasagawa? Para malaman po ang nagtitrigger ng mga sintomas, nilalagyan po ang balat sa mga sa bandang bisig o sa likod ng konting bahagi ng mga elementong pwede maging sanhi ng allergy sa naturang pasyente tulad ng nakikita natin dito sa larawan. Pagkatapos nito, oobserbahan ang bahagi ng balat sa loob ng 15 hanggang 20 minutes kung magkakaroon ito ng pamumula, pangangati o pamamaga na magsasabi kung saang particular na elemento allergic ang isang individual. Kadalasan ng ito ay isinasagawa ng isang eksperto, usually isang doktor na bihasa sa larangan ng allergology. Okay, so maraming salamat po kay Dr. Katya at Dr. Baya. Wow, first part pa lang, very informative na flaws. Grabe, pasok na banga yung mga sintomas sa akin, Nicole. Mukhang may allergic rhinitis na nga ako. Akala ko clingy lang yung sipon ko. Talagang all year round meron. Pero bago tayo magpatuloy, magpapa-games muna kami. Ay, gusto ko yung games. Yung games ba na yan may prizes? Meron. The gift of knowledge. Oy, akala GCash. Syempre, learnings over GCash muna tayo this morning. Oo nga, ano ba yan? Nag-expect ako ng GCash. Pero sige, learnings over GCash tayo dito. So tingnan natin if may gift of knowledge na sila mula sa first part. So sa parte pong ito, nais po naming malaman ang inyong sagot sa mga sumusunod sa pamamagitan ng pagtatype po sa chat box ng salitang tama kung sa tingin nyo ay tama ang mensahe o kaya naman ay mali kung hindi kayo sang-ayon sa mga isinasaad ng mensahe. So malinaw po ba yon?
Okay, isang thumbs up naman if malinaw po ang instructions sa inyo. So madali lang. Tama o mali lang po ang itatype sa chat box. Tingnan nga natin, may nagta-thumbs up na ba? Nagets ba nila? Ayan, may mga nagta-thumbs up na. Okay. Okay, sige. Kung handa na po ang lahat, simulan na po natin. Tawagan na natin ang ating Game Master. O diba, Game Master na, Doktor pa. So magandang umaga muli kay Dr. Baya. Hello! Hello uli. Sige, mag-games na tayo. Okay, excited na ako sumagot. O, Oo, sasagot din tayo. Sasagot din tayo. Okay, so for the first question, ang allergic rhinitis ay pwedeng manahin ng mga anak. Tama o mali? wow, Okay, ang dami sige. nagsasagot. Mali. Mix din yung sagot nila. May tama, may mali. Ang allergic rhinitis ay maaaring manahin ng mga anak. Pwede kaya? Baka yung ano mo, parents mo floss. Oo, baka nga actually. Oo. Naku, yung anak ko baka magkaroon din pala. Tingnan natin. Tingnan natin. Ano ba to? Tama o mali ba to? Mali ang dami na Okay, sige. Okay, sige. At ang tamang sagot ay... Tama! Halos lahat ng may allergic rhinitis ay namamana sa dugo na tinatawag na autosomal dominant. Ibig sabihin lang po nito ay basta may isang parent na may allergic rhinitis, mayroon tayong 50% chance na isa sa mga anak nila ay magkaroon rin ng allergic rhinitis. Okay. Mamaya Kung nga, may chance nga. tatanungin ko yung magulang ko at kung hinawaan talaga ako. Ako ata. Okay, next question naman. Okay, ang amag ay maaring sanhi ng allergic rhinitis. Tama o mali? Ano ba yung amag, Nicole? Fungi ba yun? Di ba Tama. Amag? Tama. I think kaya na yan sagutin ng doctors natin, no? Huwag mo na kayo on the spot. Tanungin nga natin. Game Master. Si Game Master. Okay, Oo. tingnan natin ang mga sagot nila. Tama. Okay, puro tama. Puro tama ang sagot. Okay, sige. Ayun, isa pa tama. Okay. At ay, dami pa rin. Sabihin Ang dami. natin. Same naman. O, sige. Sabihin na natin. At ang tamang sagot ay... Tama! Oh, Oo, tama tayo. Oo, tama yan. So, ayon sa Asthma and Allergy Foundation of America, ang amag o yung mold ay isa sa mga sanhi o triggers ng allergic rhinitis. Tulad nga ng sinabi kanina, ang iba pang mga triggers ng allergic rhinitis ay mga dust mites, insekto, balahibo ng hayop, at pollen na galing sa mga bulaklak. Saan ka kaya dyan na-expose, Floss? Oo, parang sa insekto ata. Okay, again, thank you to our Game Master, kay Dr. Baya. And moving on to the next part of our Lay Forum. Hey, more learnings. Correct. First half pa lang. Ang dami na talagang learnings. Nakakatuwa din na very active yung audience natin sumagot. Actually, grabe Nicole, ang dami palang may gift of knowledge sa ating audience. Nakaka-proud. Meron nang pwedeng i-share sa ating mga family reunion. Yon. Pero bago sila umatendang family reunion, why not dagdagan pa natin yung gift of knowledge na yan? Gawin nating gift of wisdom. Diba, Dr. Jonathan? So, inaanyayahan naman po namin ngayon si Dr. Jonathan Oguan or Dr. Jogi for short para mas maintindihan natin ano nga ba ang maaaring gawin o ang mga maaaring lunas para sa sintomas na dulot ng allergic rhinitis. Okay, isang virtual clap naman para kay Doc Jogi. Hanggang dito lang kami ni Nicole. Hanggang dito lang. Okay, so good morning po sa lahat ng mga nakikinig. So ano nga ba ang mga gamot sa allergic rhinitis? Maraming klase ng gamot ang pwedeng ireseta ng iyong doktor para sa allergic rhinitis. Marami ring delivery method ang mga gamot na ito katulad ng syrup, tableta o capsule, nasal spray at iba pa. Tandaan lang na hindi lahat ng gamot ay pwedeng gamitin o effective para sa lahat ng may allergic rhinitis. Ilan sa mga treatment na ginagamit ang mga sumusunod.
Una, antihistamine. Ang mga antihistamine katulad ng cetirizine, loratadine at levocetirizine ang pinakamadalas gamitin para sa mga kaso ng allergic rhinitis. Pinipigilan ng gamot na ito ang sobrang pagpuproduce ng katawan ng histamine para maibsan ang mga sintomas kagaya ng pangangati ng ilong, pagbahing, pagluluha ng mata at pangangati ng balat. Tandaan lang na may klase na antihistamine na nagdudulot ng pagkaantok. Kung kailangan pumasok sa trabaho o school, tanungin ang doktor kung may non-drowsy formula na antihistamine. Pangalawa ay leukotriene inhibitor. So bukod sa histamine, naglalabas din ang mga immune system ng iba pang chemical katulad ng leukotriene. Nagdudulot din ito ng mga simptomas katulad ng pagbahing, pagluluha ng mga mata at iba pa habang inaalis ang mga allergens sa katawan. Ang pinakakilalang leukotriene inhibitor ay Montelukast. Isa itong prescription drug na maganda ang bisa pero may mga kaakibat na side effect. Kasama sa side effect na ito ang pagbabago ng mood, pagkakaroon ng rashes at hindi voluntaryong paggalaw o pagkibot ng mga muscle. Kung ang major symptom na nararanasan sa allergic rhinitis ay baradong ilong, makakatulong ang mga decongestant. Kadalasan ay mabibili ito bilang tableta o capsule o kaya ay nasal spray. Meron ding prescription at over-the-counter na decongestant. Ilan sa mga kilalang decongestant ang phenylephrine, pseudoephedrine at oxymetazoline. Isang sintomas ng allergic rhinitis ang panunuyo ng ilong. Kung nakakaranas ka nito, pwedeng gumamit ng saline nasal spray para mabasa ang lining ng ilong at mabawasan ang iritasyon. Nakakatulong din ang saline nasal spray para mabawasan ang dami ng mucus sa ilong. Ang maganda pa sa treatment na ito ay pwede itong gamitin ng madalas, hindi katulad ng ibang gamot na dapat ay may oras ng paggamit o pag-inom. Bukod sa saline nasal spray, pwede rin gumamit ng intranasal antihistamine at steroids. Mataas ang effectiveness ng mga gamot na ito at pwedeng gamitin as needed. Kaya lang ay meron din itong mga restriction kaya mas maganda if magpapakonsulta muna kayo sa doktor bago bumili at gumamit ng mga ganitong gamot. Para maiwasan ang pagka-trigger ng allergic rhinitis, ang pinakamagandang gawin ay iwasan ang mga allergen katulad ng sinabi kanina. Narito ang ilang mga suggestion. So kapag dry season at mas maraming pollen sa hangin, iwasan munang lumabas. Kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Labahan ang mga bedsheet, pillowcase at kumot sa tubig na at least 60 degrees Celsius ang init para maalis ang mga allergen. Iwasan ding magsampay ng mga labada sa labas ng bahay para hindi kapitan ng pollen at iba pang allergen ang mga damit, kumot, towel at iba pa. Paliguan at i-groom ang mga alagang hayop ayon sa tamang schedule para hindi kumalat ang kanilang balahibo. Huwag ding papasukin sa kwarto ang mga alagang hayop para hindi ma-expose sa mga allergen habang natutulog. Huwag din gumamit ng carpet sa sahig dahil mas mahirap itong linisin. Mas mabilis din sumiksik sa carpet ang mga balahibo ng hayop, mga dust mite at iba pang allergen. Gumamit ng vacuum cleaner o basang mop sa paglilinis ng sahig para hindi lumipad o kumalat ang alikabok. Isarado din ang mga bintana ng bahay lalo na kung panahon ng pagkakalat ng pollen. Gumamit ng HEPA air filter or purifier sa bahay para maalis ang mga allergen sa hangin. Siguraduhin ang magandang air circulation at iwasan ang mataas na humidity para hindi mamuo ang amag sa paligid. Kung kailangan, gumamit ng dehumidifier. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay, lalo na kung may nahawakang bagay na posibleng magdulot ng allergic reaction. Okay, thank you for that, Dr. Jogi. Again, very informative. Informative na naman. Wala na bang ibang word? Parang favorite mo na yan, Nicole. Okay, sige, ano na lang. Very enlightening. O, diba, bongga? Bongga yung word. Hello guys. Hala, Nicole, naririnig mo ba yun? Parang kalala ko nga yung boses na yun eh. Hello, si Dr. Baya uli, yung game master kanina. Ay, ang daming baong games ni Doc Game Master. So, nag-prepare talaga siya this morning, no? Okay, so katulad lang po sa kanina, pakitype lang po sa chat box kung sa tingin nyo ay tama o mali ang isinasaad ng mensahe. Sige, Doc Game Master, let's start. Okay. Sige, sa unang question natin.
ang isang indikasyon ng paggamit ng antibiotics ang allergic rhinitis. Tama or mali? Puro Puro mali. mali. Okay, ang dami nag-answer. Isang indikasyon ng paggamit ng antibiotics ang allergic rhinitis. Mali. Puro mali ang kanilang sagot. Okay. Okay. Sige, tingnan nga natin yung tamang sagot. At ang tamang sagot ay mali. Ang allergic rhinitis ay hindi infection na sanhi ng mikrobyo, kaya hindi natin ito ginagamitan ng antibiotics. Okay. Okay, next question naman tayo. Okay, ang skin test ay kinakailangan gawin sa lahat ng taong may allergic rhinitis. Tama o mali? Kailangan mo bang gawin yan, Floss? Naku, kailangan ba? Parang masakit ata yun. Skin Kailangan gawin ng lahat ng taong may allergic. Lahat talaga, no? Okay, ang daming nagta-type in ng kanilang answers. Ang daming gumagamit ng gift of knowledge, Nicole. Yes, true. Baon nila yan kanina. Ang galing kasi ng doctors natin mag-explain. At mga audience talaga nakikinig. Tinan mo, ang gagaling sa umagang-umaga. Nakapag-breakfast ang lahat talaga. Yes. Okay. I think nakasagot naman Mm-mm. lahat. Sige, ano yung tamang sagot? Okay, mali. Tama tayo lahat. Tama. Okay? Tulad na ng sinabi kanina, ang skin testing ay ginagawa o pwedeng ipagawa sa mga pasyenteng hindi naiibsan ang sintomas kahit na sila ay nagagamot na at umiiwas na sa mga nagtitrigger ng kanilang allergic rhinitis. Maaaring hindi na ito gawin kung kontrolado naman ang kanilang sintomas gamit ang mga gamot na nabanggit kanina. Okay, thank you for that, Dr. Baya. Ating game master na doktor pa. Talagang very enlightening. Oo, diba? Na-enlighten ka din. But kiniting kasi karamihan ng nagkakasipon at inuubo ay iniisip na gumamit agad ng antibiotic, 'di ba? Para malunasan ito. Aminin nyo, di ba? Agad, antibiotic agad ang hanap. Vitamins yarn. So, siyempre, important po muna, alam natin kung anong sanhi bago tayo bigay-bigay ng antibiotic at inom-inom ng antibiotic, 'di ba? Dahil ang paggamit ng antibiotic ay hindi po dapat iniinom ng walang advice o reseta ng doktor. Tama. Ang dami kong natutunan. Talagang ako din, may gift of wisdom na rin ako, Nicole. Ikaw ba? Ako rin. May gift of knowledge, gift of wisdom. Pero Oo. parang may isang gift pa tayong kailangan, Floss, eh. Ang daming gift naman yan. Ano pang gift yan? Siyempre, ang kulang natin, the gift of clarity. Kaya bago tayo magtapos, ay linawin na natin yung inyong mga katanungan. Ako yan. Magkakaroon po tayo ng Q&A portion. Kung may mga katanungan po kayo o kaya naman mga nais pong klarifikasyon tungkol sa mga napag-usapan, maaari nyo pong i-type sa chat box ngayon o kaya naman ay magtaas po kayo ng kamay para matawag po namin kayo. So, handa na po ang ating mga doktor na sumagot ng inyong mga katanungan. Type nyo lang po sa chat box. Ayan, meron Ayan. agad. Ang Grabe. bilis. Ang bilis. So, doon po muna tayo sa pinakaunang First one muna. Okay, so from Mr. Jerwin Pasha. Okay, mawawala po ba ang allergic rhinitis? Para po sagutin yung katanungan po ni Sir Jerwin. So wala talagang cure sa allergic rhinitis. Pero nakita sa research na habang tumatanda, kumukonti o nawawala ang mga sintomas ng allergic rhinitis sa mga 50% ng mga tao. So may 50-50 chance po na mawala ang allergic rhinitis habang tumatanda. Ang importante po ay iwasan na lang po natin ang mga sanhi o trigger ng mga sintomas ng allergic rhinitis. Okay, thank you for that, Dr. Katya. So, eto naman, meron tayong question from Miss Ferine Lina. So, hi, good morning po. Ano pong mga possible side effects ng antihistamines? So Okay. para masagot yung tanong na yan, opo, kadalasang side effect kasi ng antihistamine ay yung nakakadulot ng antok. Kaya yung sinabi ko rin kanina
mas maganda if magtanong if merong available na non-drowsy formula, or if gusto mong uminom ng antihistamine, pwede mo rin tong gamitin sa gabi para mas bago ka matulog, para mas mag-e-effect siya na nakakaantok habang tulog ka rin mismo. Okay, tama naman yon. Magandang effect. Kasi at least diretso tulog na, di ba? Okay, so next meron po tayong question from Miss Joanna Monar. Lahat po ba ng may allergic rhinitis ay nagkakaroon ng asthma? Okay, para sagutin po yung tanong ni Ma'am Joanna po, hindi po lahat ng may allergic rhinitis ay magkakaroon ng asthma. Pero mas mataas po ang chance, 3 times higher than normal po na magkaroon ng asthma ang mga tao na may allergic rhinitis. Mas mataas din ang risk sa mga taong may severe na allergic rhinitis. Okay, thank you for that, Dr. Baya. So next question naman po grabe si Sir Jerwin, talagang Dami ng tanong, no? Talagang nakikinig siya, tsaka curious siya. galing. Yes. Nakukuha ang allergic rhinitis? Sige po, para po masagot ko po ulit si Sir Jerwin, kadalasan namamana po ang allergic rhinitis sa mga magulang. Pero base sa mga research, pwede din itong makuha dahil sa maagang paggamit ng formula milk sa baby at dahil sa mataas na exposure sa usok ng sigarilyo sa baby. Dahil dito, mas maganda talaga na i-breastfeed lang ang baby hanggang 6 months at iwasan na ma-expose sila sa sigarilyo. Okay, thank you for that, Dr. Katia. Meron tayong question dito from Ma'am Anne-Marie. So, good morning po ulit. Medyo nakakatawa lang daw yung experience niya kasi after daw niyang kumain, ayan na, atsu na siya ng atsu. Allergy po ba yun? Okay po, Ma'am Anne-Marie. Una, kailangan po dapat alamin po kung may mga particular ba po ba kayong nakakain na pwede pong mag-trigger po. Opo. So, ano kaya yung kinakain ni Ma'am, no? Bakit siya nag-a-atsu ng atsu after kumain? O may specific na food yan, Ma'am? Okay, next naman, from Ma'am Shiva Ong. Ano po ang pinakamagandang gamot para sa allergic rhinitis? Good morning. So para masagot yung tanong na yan, bukod sa pag-inom ng antihistamine, mas maganda if malalaman, magiging aware ka dun sa mga triggers kung bakit ka nagkakaroon ng allergic rhinitis para maiwasan mo rin yun. Tapos maganda rin na gawin yung mga in-advise ko kanina na para ma-prevent yung mga allergens na pwede mag-cause ng allergic rhinitis. Okay, thank you for that, Dr. Jogi. So ito, merong question ulit si Sir Rain John Mina. May asthma po ako tsaka allergic rhinitis. Tanong ko lang po kung maiiwasan po ang asthma pag uminom po ako ng antihistamine po. Ang daming po. May gusto bang mag-action yan? Ang antihistamine. Sino May kayo asthma siya. Oo. tatlong? Rhinitis. May iwasan ba yung asthma kapag ininuman ng antihistamine? Okay. Sa mga doctors natin. Okay, parang Napapaisip ang doctors natin eh. nagamit ng Sure sila. Oo, para sure sila sa sasagot nila kay Mr. Rim. Pwedeng sumagot, mga doctors. Ay, ayan. Okay, sige po, doktor. Ayan, nabanggit ni Ma'am Rhea na yung anak niya ay namana sa father niya yung allergic rhinitis. Totoo po yun. Kagaya nga po ng nabanggit ng ating mga doctors kanina, ng ating mga junior doctors, na yung allergic rhinitis ay pwedeng mamana. However po, tama naman po, ang pinakasusi po talaga ay ang tuluyang pag-iwas sa mga known na trigger, which is sa kalagayan po ng inyong anak, yung perfume, saka yung mga alikabok.
Pero po dahil pedya po itong ating anak, mas mabuti po na makonsulta po siya ng ating mga pediatrician. Yamang yung mga gamot po may kaugnayan sa mga bata, dapat po ay calculated po yung dosage ng iniinom po kumpara sa ating mga adulto. Yan po. Sana po ay nakatulong. Ayon, thank you po, Doc Cabanero. Okay, so sana malinaw po, ano? Okay, next. From Ma'am Florelay Alva. Kung nagpo-progress na po from bahing ng bahing to sipon to ubo at meron na din daw plema na kahit umiinom na ng antihistamine, ano pa kaya ang pwedeng gawin or inumin for that? Okay, ano pa kaya additional, no? From bahing ng bahing to sipon, tapos inubo, nagka-phlegm. At di na nag-work yung antihistamine. Hi, doctors. Good morning. Pwede bang sagutin yung question? Good morning po, Doctor. Yes po, Doc. Hello, good morning po. Kay Ma'am Alva, if ever po, ganun kung naka-antihistamine ka na, marami po tayong mga gamot na pwede ding ibigay para po una malusaw po or mag-stop po yung paggawa ng katawan ng sipon at plema. Pwede yun sa pamamaraan po ng mga Montelukas or yung mga tinatawag nating steroids na pinapadaan po sa ilong para po tumigil na yon. Minsan kasi yung sa allergic rhinitis, yung ibang sipon mula sa ilong natin, bumababa sila hanggang dito sa lalamunan kaya parang nagkakaroon ka ng ubo. So ngayon, pagka ganun po, maganda magpakonsulta po kayo sa amin or kahit kaninong doktor po para mas matulungan po kayo, magabayan dun sa mga gamot na pwedeng ibigay pa para malunasan na yon. At saka yung tulad nga po nung sabi ni Dr. Cabanero kanina, titignan natin yung triggers po, baka lagi pong andyan yung trigger ng allergic rhinitis ninyo, kaya lagi din pong may sintomas. Hindi na kinakaya ng antihistamine lang. Ayun po, nasagot naman po, Ma'am Alva, yung katanungan. Yan, okay. Yan. Okay, Okay, maraming Doc. salamat po. Thank you, doctors. Thank you po, Doctor. Okay. So next question naman tayo, nasagot na yung kay Ma'am Rhea. So kay Ma'am Annaliza Viernes, nag-cause din ba ng sinusitis ang pagkakaroon ng allergic rhinitis? Okay. Hello, doctors. Sige, ako na naman. Good morning, Doctor. Good morning. So, ma'am, yung ano po, ang sinusitis po ay magkaibang condition po to completely sa sa allergic rhinitis. Kasi ang sinusitis, ibig sabihin po nito, yung sinuses po natin, yung nasa mga butas-butas po sa loob ng ating ilong ay may pamamaga. It cause po to ng infection. Although pwedeng mapalala ng allergic rhinitis ang mga simptomas at mapadalas ang mga symptoms ng sinusitis, magkaiba po sila. Pero yung nga, pwede silang magsabay. Tapos mas malala ang sinusitis kapag meron kang allergic rhinitis. Pero kung wala kayong sinusitis, hindi naman lahat ng nagkaka-allergic rhinitis ay nagkakaroon ng sinusitis. Okay. Thank you for that, Dr. Ang. So sana one si Ma'am Annaliza Viernes. Okay, so meron pa tayong question from Sir Paddy P. Okay, humuhupa o nawawala po ba on its own ang nasal polyps na cause ng paulit-ulit na allergic rhinitis? Hindi na po ba ito kailangan ng surgery? Okay, from Sir Paddy P. So yun po, on Hello. nasal Sige Go pa, ahead. Doctor. Go Sige. ahead, Doc Harley. Sige, ang nasal polyps po kasi, ibig sabihin po nito, sa madaling salita, ang nasal polyps ay parang may tumubo na parang extra na laman po doon sa loob ng ating ilong. Ngayon, ang nagiging cause po nito ay isa sa mga pinakamadalas na cause nito ay iritasyon ng ilong. Pwede dahil to sa chemical, paninigarilyo, or pwede nga po dahil sa allergic rhinitis. Magpataas ng chances po tayo ng pagtumubo ang nasal polyps. Ngayon, based sa tanong ninyo kung kailangan operahan po ito,
Una, depende po sa posisyon at sa laki nito. Kung maliit pa lang po ang polyps, minsan po ay sinusubukan ng mga doktor na ah, gamitan ito ng steroids na magpapaliit po dito. Pero pag ang sukat po nito ay sobrang laki na po, ay kailangan na po itong operahan para tanggalin. Lalo na po kung nagkakaroon po ng simptomas. So, isa-suggest ko na lang po is mag-follow up tayo sa doctor. May papa-request po sila mga test para masukat po ang laki nito. At depende po dun sa sukat ang ating magiging treatment. Okay, thank you po Dr. Ang for that answer. Sana po nalinawan po si Mr. Paddy P. Okay. So, ayan. Doktora, Okay. maidagdag lang ako kung okay Sige lang po, kay Doktor. Sir Paddy. Or doon sa ibang mga natin kasamahan dito sa lay forum. If ever po na may nasal polyps, mas maganda po magpatingin po sa specialista na din. Kasi pwede yan bumalik-balik yung parang allergic rhinitis natin. No? Parang lahat na ng gamot na ibigay na. No? Tapos ganun pa din. Tapos sa feeling mo, ayun, nahihirapan ka na din huminga, mga ganon. Inihingal dahil nga barado yung sa ilong mo. So tama yung sinabi ni Dr. Ang kanina. So mas maganda yan nga po sa ENT na specialista po magpapatingin. Okay. Yung naman pong mga OPD namin, meron naman kaming schedule. I-share na lang po namin dito sa chat box yung mga telemed namin at saka yung ENT para po magkaroon kayo ng masagot yung ibang mga katanungan ninyo if meron pa po. So maraming salamat po. Okay, thank you po, Dr. Pasikolan. Okay, so kung wala na pong pahabol na tanong o klarifikasyon, kasi mukhang natanong na ng audience natin yung mga concerns nila. So ngayon, meron na silang gift of clarity. Okay. Pero kung meron pa po kayong mga katanungan matapos ang ating lay forum, pwede pa po kayong mag-message sa aming Facebook page na USTH Family Medicine Teleconsult. Ito naman po ay bukas mula Lunes hanggang Sabado, 1:00 hanggang 3:00 ng tanghali. Okay, paki-like na lang po ang page namin sa Facebook. Okay, syempre po kung may pre-test kanina, meron din tayong post-test. Dito nyo na magagamit ang 3 gifts na nakuha nyo. Gift, knowledge, wisdom, at clarity. Kayang-kaya na nila sagutin to, Floss. Meron na silang 3 gifts eh. Kaya nga, gaya po ng kanina sa simula, lalabas po sa inyong screen ang mga katanungan at pakipindot lang po ang inyong sagot. Meron po kayong 2 minutes upang sagutin ito again. Don't worry, anonymous po ang inyong sagot at hindi po namin malalaman kung sino ang makaka-perfect. Ayan. That's right, pero mukhang mapaperfect naman nila. Ayan, naka-launch na po ang poll natin. So, pindutin nyo lang po kung ano sa tingin yung sagot po sa bawat katanungan. Okay? At para kay Sir po na nagtanong about nasal polyps, nasa chat box na rin po ang link ng ENT teleconsult namin. Monday to Saturday, except Wednesday po, 10 a.m. to 3 p.m. Okay, ENT. Ayan. Ang bibilis nila magsagot ngayon, Nicole. Oo, mas mabilis no compared kanina. Ayan. Okay. May 1 minute and 30 seconds pa po tayo. Okay. Dun sa number 2, paalala lang po, alin sa mga sumusunod ang hindi sintomas ng allergic rhinitis? Yung hindi. Hindi sintomas. Okay. Pwede pa mag-change ng answer no? Pwede pa mag-change. Yes. Yung number 1, parang yung tama o mali lang natin kanina. Okay, meron pa po kayong 30 seconds to answer the poll question.
Okay, last 10 seconds po at magsasara na po ang ating poll. Lock in your answers na. Talagang i-sure na natin tong answers nyo. Yes. Okay. Okay. At tapos na po ang ating oras para sumagot. Again, maraming salamat po sa inyong pagsagot and thank you po sa inyong partisipasyon ngayong umaga. Sana po ay madami po kayong natutunan tungkol sa allergic rhinitis. At para naman po sa ating closing remarks, inaanyayahan naman po namin ngayon si Dr. Mark Kenneth Cabanyero. So, magandang araw sa aming mga mahal na padauhin, sa aming mga mahal na bisita. So, alam namin na sa kabila ng inyong mga busy schedule, saka medyo weekend feeling, no? Mas minabuti niyo pong umattend para po sa matutunan ang ilan po sa mga pinaka-importanting health concern. Lalo na po ngayon, bare months na medyo lumalamig na yung panahon. So, salamat po sa inyong pag-attend at sana po ay lubos tayong lahat na nakinabang sa lay forum na ito. At ganoon din po, nais ko pong pasalamatan ang ating HSU dahil sa kanilang pakikipagtulungan ay naging matagumpay po ang programang ito. Nawa po sana ay sa next month magkita-kita tayong muli para po sa another lay forum na ating mga pakinabangan. Salamat po mga kaibigan. Thank you po, Doc Mark. So, ayan, bigyan naman natin ng isang virtual clap si Doc Cabanyero. Hanggang dito lang talaga kami ni Nicole. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating programa, ang ating lay forum. Pakisagutan na lang po ang ating post-activity evaluation form na isasend na po namin sa chat box ngayon. Ayan. Ang QR code dito para ma-improve pa po namin ang aming mga susunod na lay forum. Welcome na welcome po ang inyong mga comments and suggestions. At syempre, hindi magtatapos ang ating lay forum na ito kung wala pong photo op. So, paki-on po ng inyong mga videos. Yes, pa-on na lang po ng videos para makapag-picture po tayo. Okay. Ayan, nakita na natin ang faces nila. Ating mga 3 gifts, talagang naka-receive ng 3 gifts. Para tayo ang dapat bigyan ng GCash. Kasi Oo nga, kasi tayo nagbigay ng gift. Okay. pa-on Okay. na lang ang videos. Magte-take na po ako ng picture. 1, 2, 3. Smile. Okay. Next panel. 1, 2, 3. Okay. Okay na po. Thank you. Okay. Ako po muli si PGI Floss Pangilinan. At ako naman po, si PGI Nicole Pascasio. At we got you an advocacy lay forum on allergic rhinitis. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang umaga. Happy weekend po. Thank you po sa pagpunta. Virtual Thank you class. po. Thank you. Happy weekend.